So what's up guys? So welcome to another solar vlog. So for today's video tayo magtatagalog because maraming nagre-request na kailangan natin magtagalog so that they will be able to understand us. So ngayon nandito tayo ngayon sa bubong kasi dumating na yung bagong microinverter natin from YNH. So ikakabit natin ito. Papakita ko sa inyo yung ating panels andon. So meron tayong mga Bosca, yung walang brand at saka yung Solar Homes. So, yung gagawin natin is ikakabit natin to or ikakabit natin yung bagong Solar Homes natin, yung dalawang 150 watts, gagawin nating series connection. Ikakabit natin dito sa ating YNH na microinverter. We need to do series connection ng dalawang panels. Ikakabit natin to. Samahan nyo ako. Let's go! So ayan na guys, no? So ating piniprepare yung ating mga panels, kinuha natin from there. Dito natin nilalagay for testing purposes. So currently yung panels natin ay naka-face sa north. The reason why nagagawin natin to is because yung sun, kung sa bahay namin, yung sun is nasa northern part. So pag i-face mo siya sa south, yung problem is that yung pagkaharap niya sa sun is medyo maikli lang or maliit lang compared sa north, compared sa yung panels mo i-face natin sa north. So first, bago natin i-series connection to, check natin yung voltage. So mag-check, kailangan lang natin ng voltmeter and then yung negative at positive at saka yung reading niya, yun, tingnan nyo. Ang lakas ng Solar Homes, nakaka 23 volt siya ngayon. Hindi pa nakasaksak sa ibang sa SCC or sa ibang panels. So ngayon yung isa, tingnan natin. Check natin. Oh, parang mas mahina yung isa. Katulad naman sila Solar Homes, pero parang magkaiba yung design. Yung dito sa kabila merong mga triangle at saka dito wala, plain lang to. So probably ito mas malakas to kasi mas malaki yung voltage niya na nilabas. Ito a little bit weaker, 1 volt difference. So ngayon pag magsi-series connection tayo, kailangan mo lang idugtong yung positive ng kabila at saka yung negative ng isang panel. So for example, ito yung positive at saka ito yung negative ng kabilang panel, idugtong natin. Tapos ito na yung papunta sa ating SCC. So, pag nag-series connection ka, yung volts o yung voltahe ng panels mo yung mag-a-add, hindi yung amperahe o yung current. So, tingnan natin. Volt test tayo. Mani popcorn tayo, pumasok. Iyon. Tingnan mo. So, yung current voltage natin, it's 45.96 or let's say 46. So, yan yung series connection. Nag-a-add yung dalawang voltage at ikakabit na natin to sa ating bagong microinverter. So, tingnan natin bukas kung gaano kalakas mag-harvest to. Let's go! So, there you go guys. No? May natitira pa tayong 4 na panels. So, yung gagawin natin is we will try to compensate sa araw. Like for example, maglalagay tayo ng 2 panels facing east sa umagahan. Tapos, yung 2 Bosca na yan, gagawin natin pang hapunan, dito siya maghaharap sa west. So, tayo. Yan, si Edsel, siya yung tutulong sa atin. Siya yung internet, solar, panday, welder, lahat-lahat na daw, marino. So, tara guys, samahan nyo kami. Let's go! So, there you go guys. Natapos na rin natin. Nag-grip na tayo ng MC4 connectors dito sa PB wire papuntang paloob ng bahay. Doon natin isi-set up mamaya yung ang bagong YNH microinverter natin. So ngayon, ikakabit lang muna natin yung 2 panels na ginawa nating 24 volts using series connection. So, ito na nga, ayun, na-connect ko na rin yung 2. So, iiwan natin dito muna. Tingnan natin bukas if mag-harvest ito ng mas magandang resulta kasi the reason why nandito ngayon yung panels is susubukan nating if-face sa north. Kasi dati ito yung naka-face sa south, ngayon if-face natin sa north kasi based sa condition ngayon ng araw is more
FaceTime yung north-facing panels kesa south-facing panels. So tara, samahan niyo ako sa loob. Let's go! Hey guys, what's up? So nandito na tayo sa room and sabi ko nga mag-install tayo ng ating microinverter. Ito yung YNH GMI 600 na microinverter. So ito yung laman, ito yung microinverter mismo. Yan. So malaki pala siya guys, ito. So yung gagawin natin is kanina, nag-series tayo ng dalawang panels. Ginawa nating 24 volts yon. So, di ba may papasok na linya sa loob ng bahay. And ang linya na yon is pupunta dito sa positive-negative ng inverter. Tapos, ito yung para sa plug. Didirekta natin ipa-plug ito sa outlet para mag-generate or mag-harvest ng solar converted to electricity. Then, itapon dito sa atin sa bahay. Tapos, i-consume. Pag kulang, then that's the time that our appliances will try to collect from our utility or from our power company. So, first, kailangan nating buuin to. Ito yung kasama niyang adapter. So, ito, yung para dito, kadugtong. Tapos, ito, lagyan lang natin ng plug. So, there you go, guys. Tapos na yung ating cord. So, ito yung pa-plug in natin dito. Tapos, ito yung isasaksak natin sa ating outlet. So, tara, gawin na natin. Saksak natin sa board. Let's go! So now po nakakabit na natin or na-mount na natin yung ating inverter. So ito yung line na to, ito yung first breaker, ito yung line na kanina yung sa dalawang 150 watts na ginawa nating series connection. Ito yon, papasok dito. So yung gagawin natin is we need to remove the existing line na nakapatungo dyan sa lumang inverter natin. Kailangan natin tong kunin at ipapalit natin dito sa kabila. Tapos yung sa atin, lalagay tayo ng ganito. From breaker, papunta dito. Kasi it's always safer to put breakers, guys. Kasi kailangan natin ng breakers just in case na may, may voltage surge, then protected tayo. Tapos, just in case na may kailangan kayong troubleshooting or kailangan kayong gawin or linisin or maintenance, you can on and off your breaker para putulin yung line at pwede kang makagawa dito. So, tara, kunin natin yung line, transfer natin dito, then gawa tayo ng line papunta dito. So, let's go! So, ngayon guys, natapos na natin. So, ito na yung output. So, from solar panels, papunta ng breaker, tapos from breaker, ito yung cable natin, papunta ng microinverter. So, kailangan na natin isaksak. Ang positive ay dito, sa kaliwa, at ito yung negative sa kanan, kasi nandito naka-label naman, so hindi naman kayo mawawala pag just in case na gagawin nyo to. So, tapos guys, i-plug nyo lang to yung AC cable na ginawa nyo or ginawa natin kanina. Ipa-plug natin dito. Tapos, papunta yan dito sa meter natin. So, may dalawang plug dito. Isa dito galing sa lumang inverter at isa galing sa bagong inverter. Ito ay 24 volts, dalawang 150. So, 300 dito. Tapos, dito apat na 120. So, naka-east-west. So, yan. Makikita natin yung harvest niyan bukas. So again, linya papasok ng breaker, papuntang inverters, then itatapon sa plug, papunta sa bahay. Dito, makikita natin, nami-meter natin kung ilang watts yung na-generate or na-harvest natin from our solar panels. So ito na yung system natin guys, hindi pa to tapos, may parating pa rin, unti-unti natin i-upgrade bawat may budget tayo. So keep on supporting me, just check my videos, any requests, let me know, gagawin natin. See you on the next one. Let's go!